Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, mas tumaas pa po ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy din po nakakaapekto ngayon ang habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero bago natin yan alamin, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Kaibigan, kabayan, kapatid, ipapakita ko po sa inyo, sa ngayon, etong low pressure area, ito ito yung minomonitor natin ng mga nakarang mga araw pa. Ito ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang senaryo po ay tumaas ang tsansa o na sa red warning signal siya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa ngayon itong LPA na yan ay meron pong lokasyon na 1,190 kilometers east of extreme Northern Luzon. Merong lakas po ng hangin na umabot na sa 35 kilometers per hour kahapon at noong mga nakarang mga araw nasa 30 lamang yan. So tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Kapag ka naging bagyo ito, tatawagin itong bagyong Kiko sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo yung sirkulasyon ng kanyang hangin, itong senaryo, itong mas maganda maging bagyo man ito, hindi, palabas na ito ng para at wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Masyado nang malayo yung 1,190 kilometers ng extreme Northern Luzon. Pero ang mangyayari dito, possible pa rin lumakas ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Well, babalikan natin yung LPA na yan sa update. Alamin muna natin yung ating forecast weather conditions ngayong araw po ng Miyerkules. Sa area ng Ilocos Region, kasama na dyan ng Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Batanes, Occidental Mindoro, patuloy makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Ito kasing habagat na yan, kahit sabihin natin na malayo yung low pressure area, yung pag-ikot ng hangin or temperatura na meron sa habagat ay mas lumalakas pa rin. Kung makikita nyo yung sirkulasyon na yan, wala naman ng bagyong katabi, may pressure dito ng hangin na siyang nabubo na posibleng maging low pressure area din sa mga susunod na mga araw, So, imo-monitor natin yan. Yun yung isa nagpapalakas dito sa habagat. Kaya hanggang ngayon talagang nagbibigay pa rin ng pag-uulan. At yung mga lugar na binanggit ko, possible pa rin dyan ng malalakas na pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi ngayong araw ng Miyerkules. Sa area naman po ng Metro Manila, Metro Manila, the rest po ng Central Luzon, kasama na ang Calabarzon, the rest po ng Mimaropa, at ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na rin ng Western Visayas, ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon. Most of the time, malaki yung mga lugar na naapektuhan ng habagat, At itong low pressure area, tinanggal na yung mga lugar na naapektuhan niya kasi masyado na siyang malayo. Pero kung maging bagyo man ito, mas may tendency na ito'y lumalayo. Bakit? Kung makikita nyo, yung high pressure ng hangin, pataas yan, hahatakin na siya papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Miyerkules at may mga pag-uulan isolated rain showers or thunderstorm pagdating sa hapon dahil naman po sa mga localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa banta ng mga malawakang pag-ulan. So lahat ng mga lugar na binanggit ko, possible pa rin ang mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Ayun, ito tignan natin. May kasunod ba na low pressure area? Ito nga po itong bagyong LPA na ito, Actually, ito yung may chance na maging bagyo, tatawagin bagyong Kiko, Pero yung bagyong Kiko, sinasabi ng iba ay magiging malakas. So kahit maging malakas yan, nasa labas na yan na ating Philippine Area of Responsibility. Ilang oras simula ngayon ay papalabas na ng PAR, itong low pressure area na yan. So wala tayong nakikita ngayon na panibagong low pressure area na papalapit o nabubuo sa pagitan o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang tanong, magiging maganda na ba ang panahon na ating mga kababayan, nating lahat ngayong araw ng Miyerkules? So may chance na maganda ang panahon natin, lalo na dito sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi dahil sa hanging habagat na siya nagbibigay po ng sama ng panahon. Yung hanging habagat, tumatagos dito sa area na ito, yung hangin niya, yung pressure niya, makikita nyo yan. Yung direction ng hangin na yan, papunta dito sa low pressure area,
nagkakaroon sila ng connection. So kaya hindi nakakapagtaka na posible na itong habagat lumakas kapag ka naging isang ganap na bagyo ito. Kasi ang bagyo nakakahatak yan ng hangin, no? At yung habagat ang posibleng maapektuhan, nahatakin po niya. So ngayon, kahit wala tayong bagyo na malakas, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kahit low pressure area lang at habagat, unang-una maging handa pa rin tayo. Linisin pa rin natin ang kapaligiran natin, lalo na dyan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil sa problema natin sa flood control, no, yung mga basura, sana wag na makadagdag yan. At pangalawa, lagi kong pinapaalala, lagi po tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Actually, medyo nalita ko ngayon ng pagbabalita, pero at least nasa latest tayo ngayon, no? At para mag-antabay kayo lagi, no? Sa mga nire-report ko, para alam nyo yung lugar na aapektuhan ng pag-uulan at habagat na area na apektado. So ngayon din yung pangatlo mga kaibigan, no? I-check na rin natin yung ating mga light materials na gamit, no? Sa kabahayan natin, yung mga bubong, para po pag biglaang mayroong malalakas na pag-ulan, hindi natin masabi, no? Lalo na sa hapon at sa gabi, talagang biglaan ho yan at talagang nakakapagtaka na dapat safety tayo. Mas matibay na bahay, mas safe po, no? Yung mga hindi naman kaya ng ganon, doblehin na lang ang pako, i-check ang mga bubong kung may mga butas, at least may opportunity tayo, may pagkakataon pa tayo mag-asikaso. Eto din, dagdag ko din mga kaibigan, check din natin, no? Yung mga importanteng gamit natin, dapat lagi yung naka-safety. Yung mga electric appliances, huwag pagkalakalat dahil pagka umulan na malalakas, may pagbabaha, no? Baka mamaya makuryente pa tayo, damay-damay yan, lalo mga anak natin, pamilya natin, para din ho sa safety yan ng bawat isa. At mag-stock din tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw, lalo na ngayon, wala mang bagyo, may habagat naman. Ang habagat, alam nyo, mas matindi ang ulan nito, no? Pag lumakas, maghapon yan, yung mga monsoon rains, sa habagat ho yun nakukuha. Well mga kaibigan, importante panalangin natin. Alam nyo, itong low pressure area na yan, talagang dininig tayo ng Panginoon, no? Pinalayo siya. O maging bagyo man ito, hindi. Ito ay napalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng pakasiguro, no? Dahil kahit itong low pressure area na yan, pwede na makadevelop ng another na low pressure area or cloud cluster malapit sa kanya. Dito sa may bandang Eastern Visayas, possible. Dito sa may bandang taas po ng Luzon, dito sa gilid lang niya, yan, dito, pwede yan. Yung sirkulasyon ng hangin yan So, babantayan pa rin natin ang pagkilos at patuloy nating i-monitor ang galaw po ng ating panahon. So, ngayon mga kababayan, yan muna ang pinaka-short update natin. Babawi na lang ako sa inyo bukas sa ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.